Okay guys, pag-usapan natin itong si Diwata. Napanood ko kasi yung interview ni OG Diaz dito kay Diwata. So panoorin nyo, 1 million na yung video ni OG Diaz, no, sa YouTube. So panoorin nyo guys. Sino ba itong si Diwata? Si Diwata, content creator ito. Sumikat ito dahil sa Parisan, no, yung Paris Overload na specialty niya. Ako sa totoo lang, first time ko kumain ng pares dahil dito kay Diwata. So yan, nag-trending yung kanyang parisan. Matagal na itong pares, no? Maraming klaseng pares, no? Beef pares, chicken pares, pares overload, etc. etc. So matagal na itong pares, pero marami na nagdenegosyo na parisan, pero ang sumikat talaga ito kay Diwata, no? So itong si Diwata ay nagka-problema, no? Kaya pala nung mga ilang buwan ay di masyado pinag-uusapan online itong si Diwata, no? Kasi meron siyang mga kinakaharap na kanyang mga problema, no? Itong si Diwata mula sa kasikatan at sa pagsigla ng negosyo ni Diwata, mabilis yung kanyang yung kanyang mabilis yung paglago ng kanyang negosyo at gayon din mabilis yung kasikatan ni Diwata. Pero mabilis din yung kanyang pagbagsak. So anong nangyari dito kay Diwata? So una, itong si Diwata ay nakasuhan ito at nakulong pa, no? Una sa kanyang sa kanyang negosyo, meron kasing tao na nagtiwala, no? Dito kay Diwata ay nagtiwala kay Diwata. Si Diwata nagtiwala din, no? At ito ang nangyari ay naloko, no? Naloko si Diwata ng taong na yon. Siguro yung tao na yon ay gustong siraan itong si Diwata. Kaya nakasuhan itong si Diwata at nakulong, no? Siguro guys, siniraan lang itong si Diwata, no? Yung taong pinagkakatiwalaan niya. Yun pala ay naloko, no? Si Diwata naloko talaga. Ikalawa, yung kanyang yung nakulong din siya dahil sa yung sa siguro yung sa kanyang din, may kinalaman din sa kanyang parisan, no? Siguro sa permit, sa kakulangan ng permit, sa mga kakulangan ng etc. etc. Sa totoo lang guys, dito sa Pilipinas talaga, mahirap talaga, sa totoo lang mahirap talaga magnegosyo dito sa Pilipinas. Bakit? Bakit mahirap magnegosyo dito? Kasi una, sisiraan ka, no? No? Pag-initan ka, no? Lalo na pag yung negosyo mo nag-boom, no? Lumago, pag-initan ka, uh, sisiraan ka pa, no? Tapos pag-initan ka pa ng kung sino-sino, gobyerno, no? So yan yung reality dito sa Pilipinas kaya mahirap magnegosyo at isang example dito kay Diwata, no? Dahil sikat itong si Diwata at mabilis yung paglago ng kanyang negosyo. Kaya pinag-iinitan yung kanyang yung kanyang parisan, no? Siguro yung unang kinasuhan siya, no? Siguro sinisiraan na, no? Gustong siraan itong si Diwata, no? At bumagsak yung kanyang yung kanyang business. So sa nangyari na yon nagsara lahat yung mga franchise, no? Sa Quezon City, sa Caloocan ba yung isa? So nagsara lahat ng negosyo ni Diwata. So as in mabilis yung pagbagsak niya, no? Mabilis yung kasikatan niya, mabilis din yung pagbagsak niya. So yan yung nangyari dito kay Diwata. So nakita ko sa social media itong si Diwata nagtitinda na lang, no, ng yung mga candy, chichirya. So yan yung mga kariton, no? Yung sa kariton, yung sa labas. No? So yan yung sa ngayon parang si Diwata ay binabalik na yung kanyang parisan. Yun nga lang dun sa parang balik siya sa scratch, no? Mula sa pagbagsak babalik siya sa scratch, no, itong si Diwata. So itong si Diwata binabalik na yung kanyang parisan. So yun. At sa natin, reaction natin, no, tungkol dito sa yung isa pang reaction natin tungkol dito sa mga
sa pagsikat ni Diwata. So, at yung mga vloggers na ginagatasan siya, no? At yung mga taong tumutulong dito kay Diwata. Of course, itong si Diwata nagpasalamat dito sa mga tumutulong sa kanya. Ikalawa, yung mga vloggers yung sa totoo lang yung panahon ng kasikatan niya maraming mga vloggers ang tumaas yung kanilang mga yung kanilang content, yung kanilang mga views at followers sa social media dahil nga ginagatasan nila yung parisan ni Diwata. So parang binablog nila yung parisan ni Diwata. Of course, itong si Diwata hindi na hinahabol itong mga vloggers of course, no? At may mga vloggers din at tinutulungan nito si Diwata, no? Kahit papaano. Pero nasaan na sila ngayon? So alam naman natin pag sikat ka na mapapansin ka pero pag hindi ka na sikat wala na, no? Wala na sila sa iyo. So yan siguro yung reality ayan siguro yung nararamdaman ni Diwata, no? Kapag sikat ka na maraming lalapit sa iyo pero pag hindi ka na sikat, naghihirap ka na wala na talaga, no? So yun yung nangyari dito kay Diwata. At saka yung mga bashers, no? Yung mga bashers ni Diwata na nagsasabi lilipas din yan, no? Yung mga bashers niya sa social media na nagsasabi itong si Diwata kasi may mga videos din na itong si Diwata meron sanang nagpapa-picture na siguro mga customer o di kaya vlogger o mga fans niya, no? Sa social media, nagpa-picture sa kanya pero hindi siya pinapansin, parang hindi naman siya numingiti, no? Itong si Diwata, parang annoying lang kay Diwata, no? Ah, wala siyang pakialam kahit parang ini-ignore lang si Diwata. Parang ini-ignore sila ni Diwata. Kaya itong mga kaya sa nangyari na yun, maraming nang babash dito kay Diwata. Dahil nga, ini-ignore niya yung mga gustong magpapaselfie sa kanya, magpapapicture. So, kung ako halimbawa, pumunta ako sa parisan ni Diwata, kasi naintindihan din natin si Diwata kung bakit kasi busy itong si Diwata dahil nga may negosyo siya. Kaya diyan siya nagpo-focus, no, sa kanyang negosyo, hindi sa mga siguro kung may time siya pupunta siya sa mga no, papansinin niya yung mga fans niya. Kaso busy siya no? Nagpo-focus siya sa kanyang negosyo Marami siyang mga nagbibisi siya, nagbibili siya ng mga no, mag-order ng mga kasangkapan niya doon sa pagluluto. So talagang busy si Diwata. So naintindihan ko yung ni Diwata. Kaso nga lang may maraming nagbabash sa kanya dahil ini-ignore niya yung mga fans niya. So naintindihan ko yun no? So kung ako halimbawa pumunta ako sa parisan ni Diwata, kung nakita ko si Diwata busy, di ako magpapapicture sa kanya. Pero kung may lugar siya, may mood siya, magpa-picture ako, no? Siguro kung busy siya, magbibideo na lang ako, no? Bibideo ko yung mga tao sa yung mga pagkain, so anong masasabi ko dito sa pagkain, masarap ba? So ganun dapat, no? Kung kung may lugar si Diwata, magpa-picture ako. So yan yung para sa akin, no? So sa totoo lang, ah napaisip ako kung bakit sinisiraan nila si Diwata, no? Ah, bakit ano yung dahilan yung kanyang pagbagsak? Ang dapat sisihin diyan guys yung mga vloggers, no? Yung mga vloggers na except lang sa mga vloggers na na talagang tumutulong kay Diwata. Yung mga vloggers na halimbawa inignore sila ni Diwata tapos sinisiraan siya tapos pinisplice yung video. So yan yung So sa totoo lang, sa isip ko, sa totoo lang ang nagpapabagsak dito kay Diwata ay yung mga vloggers, no? Ang sumisira dito kay Diwata, of course, yung mga vloggers na
mga vloggers guys sorry sa mga ano iba, vloggers na irresponsible. Yung mga vloggers na kinokontent lagi si Diwata at yung mga tumutulong sa kanya, except na yun sila. Yung mga vloggers na sinasabi ko, yung mga irresponsible, no? Na talagang ang gusto nila, ang pakay nila is siraan nila itong si Diwata. So, yan yung sa tingin ko dyan kung bakit uh, nasisira si Diwata dahil nga dito sa mga irresponsible mga vloggers, no? So sana kung mag-content kayo ano dapat, no? Hindi yung naninira kayo, no? So tapos ano yung masasabi ko, ano yung mga natutunan ko dito kay Diwata, no? Sa interview niya dito kay OG Diaz. Sa interview ni OG Diaz dito kay Diwata. Sorry, no? Dapat ang natutunan natin is dapat ay wag agad-agad magtiwala sa iba, no? Wag agad magtiwala sa iba. So, halimbawa, meron nag-offer sa iyo ng investment. So, kilatisin muna kung maganda ba 'yan, kung pagkakatiwalaan ba 'yan, no? Para kung tapos isip muna bago tanggapin yung offer, no? So dapat ang unang lesson diyan is 'wag magtiwala sa iba, no? Tapos ikalawa, kung halimbawa sumikat ka na, no, dapat siguro maging ano ka, humble, no, sa mga tao at of course 'wag malaki ang ulo. So yan yung ano sinasabi ng iba kapag nasa tuktok ka na, no, ng karera, na ah, wag malaki ang ulo, no? So, yun yung natutunan ko dito kay Diwata, no? At lessons na rin ni Diwata, no? Lesson learned na rin to kay Diwata, no? Na sa kasikatan lang, no? Hindi yung kasikatan kasi pwede rin yan mawala no? Ah, pupunta din yan sa babae, no? So, yan yung nangyari dito kay Diwata. So, balik scratch itong si Diwata, no? At ngayon, sinusubukan ngayon na may balik yung kanyang negosyong nawala. So, ang masasabi ko dito kay Diwata laban lang, no? Laban lang Diwata at babangon ka rin. So, yan guys, ang aking reaction dito kay Diwata.